you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Good morning, Jesus! Good morning mga kapatid. Good morning! Ayan, good morning mga kapatid. And salamat po sa pagsama ulit sa amin sa Sabado at umagang ito. Exciting ang ating magiging episode kasi kasama namin si Ninang Ri na usually siya yung host, MC, at nag-interview. Ngayon, Ngayon siya. siya ang guest. We will try our best na hindi magbaliktad yun. Mag-end up tayo. We will Oo nga. really try our best. Yeah. Kilala mo nga ako. So, thank you Lord sa patuloy na pagsama sa amin mga kapatid sa buong month ng August. Patuloy nyo kaming samahan sa September at tuloy-tuloy ang ating discussion about leadership. Pero bago tayo mag-start, start muna tayo with an opening prayer. Ayan. Thank you Lord, thank you Jesus. Lord, thank you po sa malayang oras na ibinigay nyo sa amin Lord, sa resources, sa privilege Lord na nandito kami pang mag-share ng good news sa inyo Lord, sa kanila Lord. Thank you Lord sa kay Ninang Ria for this opportunity na ma-interview and be with us Lord sa aming pag-uusapan. Again, ang glory ay sa inyo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. For the past few weeks, marami na po tayo napanood na episode about different type of leaders. Na-interview si Brother Larry. Aba, parang kailangan ma-complete yata natin na elders dito. Oo, lahat yan. Dapat yata i-book na lahat ng board members. So, marami na pong na-interview. So, ngayon naman, interview natin si Ninang Ri. I'm sure marami tayong madi-discover. Kasi siya ngayon ang siya ang guest. Siyang hot seat. Siya ang hot seat. So, and I'm sure, interested, Kinakabahan ako. parang hindi ka na kinakabahan sa ganito. So, it will be interesting to find out yung mga usually hindi natatanong kay Ninang Ri. Kasi kami din, may mga questions kami na ngayon lang din namin talaga maririnig from her yung sagot. So, maybe let's start easy round. Oh, may easy. Agad-agad pala. Ang curious kami ng Ri, lahat kasi kami, I don't know, lalo na sa CSM, nakita ka na namin as leader. Yun na agad. Kailan ka ba naging leader? Kailan nag-start? Papaano? Kailan nga ba? Nag-start kasi, for you to be a good leader, pinakamaganda, you should start to be a follower. Yes. So, nung una ako nag-full-time, follow lang ng follow. Sa totoo lang, parang naikot ko halos lahat nung Department. parang, Lahat. kasi kung noong panahon kasi namin, kung saan ka ilagay, dapat doon ka. Kaya pala full-time worker. Kasi Yes. full. Lahat. Kasi nag-start ako actually, volunteer lang sa choir. Oo. Parang magto 2 years old pa lang si Comfy, nag-prayer meeting na doon sa lugar namin noon. Kaya nga nung una natatandaan ko, ang unang kita ko sa mami, yung mahaba pa yung buhok niya, puting-puti, nakapusod siya, tapos nakamumu. Mahilig ang mami ng mumu noon. Tapos pag kumanta, ang taas ng boses. So akala ko Yes. foreigner. Wow. Akala ko talaga foreigner siya. Di ba para siyang black na So, 2 years old pa lang. So, na-attend na rin ako. Tapos nag-full-time ako 86. Nung nag-full-time ako, na-assign ako sa children's ministry ng sobrang tagal. As in, nagmakaawa na ako nung kay Kuy Nandeng na personal manager noon na, Kuy Nandeng, alisin mo na ako sa children kasi hindi na ako nakaka-attend ng Sunday. Kasi sabi ko, ganito, ang sabi niya sa akin, pag nag-asawa ka, tanggalin kita dyan. Kaya sinagot ko si pastor. Joke lang. Tapos, uuna ko na ako daycare. Pero mo, graduate ako ng college. After graduation, nagkaroon ako ng word kay Lord, nag-full-time na ako.
only to, experience na nag-graduate ako para mag-alaga ng mga Naghahabol. bata kasi daycare no ng Comfy. Kasama ko noon yung mga teenager no na sina Sister Marisa Reyes nung time na yon, sila Sister Chato, iba-iba, Malu, ganon. Nag-start ako doon. Tapos, napunta din akong, siguro hindi nyo maitanong, ako ay assistant ni Sister Susan Real before sa mga play. Oh. Kaya may idea ako kasi nag-assist ako sa kanya. Tapos, kaya pakialamera rin ako sa mga, pag may mga construction tayong sa mga worship center natin, naging assistant ako, believe it or not, ni Sister Connie Caudilla. Wow. Wow. Oo, kasi that time, nung volunteer pa lang ako, siya ang assign sa mga materials nung sa construction. Kasi yes. engineer siya eh. Di ba? Ako yung tagalista kung ilang pako na lang ang natira, kung ilan yung mga nagamit. Nag-assist ako sa kanya. Oh, tapos, Daycare to construction. Daycare, construction. Tapos, napunta din ako sa accounting. Nung nag-aaral ako, wala akong naintindihan sa accounting talaga, promise. Kasi, naiinis ako dun sa prof namin na medyo alanganin. Medyo bastos magsalita. Yung mga assets and liabilities, yung mga ganun. Wala akong naintindihan. Pero nung napunta ako kay Lord, doon ko lang naintindihan kung ano yung debit, credit, mga ganon. Application na yun. Oh, na-assign din ako dyan. Tapos napunta na ako ng preaching department. Ay, di pala. Ang sunod na assignment ko pa noon, yung, di ba dati, projector lang tayo? Yes, tapos yung may plastic. Si Sister Connie Caudilla din, ang original na tagasulat. Wow. Kasi maganda ang sulat niya. After niya, ako nang sumunod. Tapos pina-flash. Kaya pagka pinagsulat mo ako ngayon sa sa Manila paper ng kahit walang guhit yan, straight Straight talaga, kayang wow. After nun, nag-mimeo pa ako. Manual. Yung mimeographing machine ng Comfy noon, manual yun. Manual. Those Wow. were the Dahil days. dinidistribute yung mga lessons nun sa Yes. Bible study. Siguro nung naging mag-asawa na kami ni Pastor, Doon na. kung na matandaan kung kailan ako naging kung kailan ako nang naging Yes. na preaching department na mag-head. Hindi ko na matandaan, pero sa nung dinaanan kong mga position sa Comfy, hindi ko na malaman. Ang dami palang naikot. Daming naikot. Talagang full-time ka na nga, sir, di ba? Oo, ang dami talagang naikot. Noon kasi, pag inalis ka sa gawain mo, hindi ka pwedeng mag-question, ba't niyo ako inalis? Hindi. Yes, Susunod ka lang. Kahit gusto mong magstay doon, pag nilagay ka na rito, susunod ka lang. Correct. So Ninang Ri, so, matagal na. Ibig Matagal sabihin, na super din. matagal na. Matagal-tagal na din. Matagal Oo. since nag-full-time, bago naging Bago naging Talagang leader. Oo. Oo. Kasi more of follower, kasi ina-assign sa different departments. Binigyan ng exposure bago talagang na-prepare, bago binigyan ng opportunity Ng to role, lead and to head a department. Yes, oo, CSM agad tama. yun, Inang. Yung after, nung unang Preaching leadership ang mo. una. Preaching muna. Preaching, So talagang Sa preaching preaching pala. department, And hanggang oo. ngayon nasa Remember Pregnancy, nung nasa CSM ako, gugulat na lang kayo, isang linggo wala na ako doon, iba nang nakatayo. O, di ba? Tapos nagulat din kayo dahil pagkaraan ng ilang araw, bumalik din ako. Totoo naman yan. Oo. So, naging leader ka, talagang na kay Lord na. Hindi. Hindi. Nung wala ako kay Lord, ewan ko, siguro din, meron akong ganyang potential. Innate na. Kasi simula bata ako, mahilig akong magpasunod ng para Gusto mo ikaw in charge. may ganon, pero hindi sinasadya. Alam mo yung, pati nung bata ako, bida-bida eh, di ba? Yung mga ganon. Pati nung bata ako, ganyan. Tapos, siguro din,
Nag-start sa family yan Yeah, dahil sa family. sa family kasi namin, na-establish ng parents ko yung authority ko bilang panganay. Right. Ganon. Right. Siguro to nag-start yon. Oo nga. Oo. It comes with the territory. Oo. Kaya minsan sasabihin ni Pastor, nakakalimutan mo yata, asawa mo ko, hindi mo ko anak o kapatid. Ganon. So, doon ko ipapasok yung servant leadership. Kasi iba yung leader outside Right. versus pag servant leader. Super iba. Paano mo naramdaman? Siguro dahil sa Word of God, yun ang kasi ang nagde-define eh. Kung ano ang tamang leadership. Iba kasi, di ba ang leadership kasi, ang definition niyan is the process of influencing, encouraging, and parang gathering people to a certain, parang may purpose para Towards the common goal. Yes, oo. Sa Bible kasi, basahin natin. Sobrang ibang-iba sa ang definition ng leadership. Ang leadership kasi sa Bible, mga kapatid, ay nakikita sa Matthew 20:26 to 28. Na sobrang kinagulat ng maraming tao, especially ng mundo. Kasi, ang daming nag-a-aspire maging leader. Yes. Sobra. Pero pag binasa mo sa kanila, ang totoong definition ng leadership, magdadalawang isip na sila. Sabi niya, "This, however, is not the way it shall be among you. If one of you wants to be great, you must be the servant of the rest. And if one of you wants to be first, you must be the slave of the others. Like the Son of Man who did not come to be served, but to serve and to give his life to redeem many people." Amen. So pag kaya ng ibinigay mong definition, tas tanungin mo ulit, gusto mo pa bang maging leader? Ayan. Sa world, ayaw yun. Actually, alam mo, maski sa sa spiritual, parang aayawan mo rin. Sa totoo lang. It comes with a price eh. Yes, sobra. Kaya nga nung nawala ang mame, Oh yes. It's a big responsibility that has been handed over. oo sobra. Pero lumaki ang respeto ko lalo sa kanya nung napunta kami sa ganito. Kasi dati isa ako sa, dapat ganito, dapat ganyan. Dapat Ba't naman department. ganon? Dapat ganito, dapat ganon. Hanggat wala ka pala doon sa posisyon na ganon, tsaka wala ka rin karapatang magsalita. Kasi wala ka doon. Iba pala. Sobrang ibang-iba. Madali lang mag-comment. No? But once you're in the position, making the decisions, Tsaka kasi sa world, pagka leader ka sa world, wala naman silang pakialam kung ano buhay mo. Yeah. As long as nalilid mo sila, Na-achieve yung tapos goal. na-achieve yung goal, okay lang sa Okay na, kanila. Pero ang spiritual leader, every aspect of your life is a sermon. Which is, Hindi ready lahat. sa pagsasalita mo is a sermon. Yes. Sa kilos mo is a sermon. Sa pananamit mo is a sermon. Kung saan ka pumupunta is a sermon. Anong pinanonood mo? Sermon. Anong pinakikinggan mo? Sinong kasama mo? Every aspect The whole is a image. sermon. Yes. Kaya, hindi siya madali. hindi talaga. Hindi siya madali. Kasama doon kapag ka-spiritual Speaking of mami, so malaking factor talaga si mami sa pagiging leader. Oh yes, oo. Oo, malaki. Marami sa mga ginagawa ko ngayon, nakita ko rin naman sa kanya. Although, merong hindi kasi hindi naman kami magkaugali di ba? Magkaiba kayong individual.
Pero pagdating sa ngayon na, marami kang naging, na-emulate mo siya sa maraming bagay. Ganon. Ano yung pinaka, parang, ito yung leadership style ni Mami na nakuha ko eh. Tapos, ina-apply ko lagi on this situation. Parang, Magandang question yan Siguro lately na lang. Dati kasi, ang hirap ng merong nung parang merong kang iniiwasang Dati kasi, dahil nga, nanggaling lang din naman ako sa babang babae, di ba? Kung tutuusin, matagal ako naging follower bago naging leader. Siguro ang nakita ko sa kanya na ang mami kasi pag pinapasabi ni Lord, wala siyang kung magugustuhan mo o hindi. yes. Basta pinapasabi ni Lord. Marami sa amin nasaktan ng mami ang damdamin. Pero wala yun sa kanya. Ang nakakatuwa sa kanya, ganun siya. Tapos pag nakita niya na medyo bigla ka na lang padadala ng pagkain. Parang ganon. Pero hindi naman niya kailangan gawin. Pero pagka nakita niya, pero sasabihin pa rin niya yun. Kahit masaktan ka. Yeah, we have to speak truth. in love. Siguro parang ganon. Kaya marami kong nasasaktan. Hindi, joke lang. Doon ako magpa-follow-up question ng Ri. Kasi, yung leadership position mo is not just a leadership position. Kasi you're a pastor's wife. Then you're Yes. part of the board members of the church. Paano mo ngayon currently nababalance na you have to be authoritative, you have to be assertive and all, while at the same time, servant leader ka. While at the same time, may emotions involved. Tapos, yung iba, kabatch mo. Or Yes. naging tropa-tropa mo before. Right. Kasama mo sa lahat ng, bago kayo. Right. So, and then, meron pang, so technically, yung position mo ng Ri, you're managing up, you're managing down. Diba? Kasi may board, tapos, syempre si Lord. Tapos you're managing down kasi you have followers din. Tapos may mga iba pang as like, yan yung play, nabanggit mo yung sa play. Ikaw din yan, di ba? Pag may event si Comfy, ang sa amin, ang head talaga, pag may event si Comfy, si Ninang Ri. Siya yung, so how do you balance? May pressure ba? May pressure pa ba? May. Na, Sa totoo lang, parang hindi masyadong nag-sink in sa akin na member na ako ng board ngayon. Hindi, para sa akin walang nagbago eh. Yung same lang. yung ginagawa ko, yung pa rin yun, yung pa rin ganon. naman involvement. Same Oo. Siguro lang ngayon, hindi lang maintindihan ng mga tao na whether I like it or not, meron kang mga boundaries na kailangan Right. iset. Kasi lalo na sa amin, nakatira kami sa isang Compound eh. compound, yung familiarity, Yes. hindi maiwasan. So, merong minsan na siguro for the sake of the hearers lang. Pero para sa akin, hindi naman masyadong issue sa akin yun. Like for example, tawagin mo akong Ria. Hindi naman ako nagre-react doon. Kaya lang meron lang ako minsan mga na, Sister, sino ba yung na yan? Bakit kung makatawag naman sa'yo, parang akala mo makaria naman. Sila yung nasaktan. Oo. Alam mo Sila yung yon, na-offend. sila yung, totoo. Sila yung na-offend. So, ako naman sasabihin ko, uy, pagka may mga ibang tao, wag mo kong tatawagin ng ganun kasi mababash ka. Maka-cancel. Sasabihin ka. Pagka tayo, okay lang sa akin yun, pero pagka kasi nagre-react na yung ibang tao. Alam mo, mahirap kasi lalo na yung sa edad. Yes. Parang yan yung pinaka struggle nung napunta dito. Na umabot, ako, speaking for myself,
umabot ako dun sa point na, di ko naman gusto to eh. Parang ganun, di ko naman to gusto. Pwede naman ako mag-serve kay Lord kahit hindi ganito. Sininang rin na yan. Oo, ako na to. Sabi ko, hindi ko naman ginusto to, hindi ko rin gusto. Sa totoo lang, nung mga unang panahon pa, lalo na nung first time na napunta sa board si Pastor, umabot sa point na sabi ko, resign ka na lang. Sabi ko, tahimik ng buhay natin noon, nung wala kang posisyon. Kasi sunod lang tayo sa, punta kayo dito. Opo. Alam mo ba, pag nandito ka, maniwala kayo't hindi, parang mas masarap ang sumunod kesa magpasunod. Pasunod. Mas madali ang sumunod kesa magpasunod. Yun yung siguro yung sabi ko pa nga, minsan nagkakwentuhan kami ni Pastor, dati sarap ng buhay natin. Nasa bahay lang tayo, maghihintay lang tayo ng tawag, o punta kayo dito, o kayo pumunta dito. Opo, opo. Kumukuha ka lang ng instruction, di ba? Pero ngayon, iba. Iba. Kaya, akala nyo masarap. Iba yung level of Tapos sabi mo, responsibility. paano mo nababalance ang Yes. halimbawa? Akala ko sabihin, I don't. Bahala na. Halimbawa nga, minsan, di ba, doon ako nawala. Alam mo, thank you, Lord. Nasasabi ko nga rin kasi doon sa mga babae, sabi ko nung wala ako sa posisyon, magkakasama tayo. Oo. Sabi ko, magkakasama tayo. Oo nga, dapat ginawa yung ganito, dapat ganito eh. Dapat. Oo. Ngayon, hindi na pwede yun. Hindi na. Kasi na-explain ko ngayon sa kanila, alam nyo, mali pala tayo. Sabi ko, kasi ang nakikita natin before, sa mata lang ng nasa baba. Sabi ko, pero pag nandun ka pala, hindi pwede yung mga gusto natin. Maski naman ako, sabi ko dati kay Pastor, bakit kasi hindi yung pag-usapan to? Kaya ba't di yung sabihin yung ganon. Pag nandun ka pala, hindi pala ganon yung kadali. So, natuto ako na pagka wala kang alam, doon sa isang bagay na tumahimik ka na lang muna kasi nagkakasala ka rin talaga pala. So, mahirap yung ganon na mag-balance na. There was a time na nasabihan akong yumabang ako. Oh. Oo. Kasi, How did you feel? nung una masakit, pero later on, natutunan ko na meron palang mga tao at may mga bagay na aalisin ng Diyos sa buhay mo because they are not planned. They are not part of His plan for you. Pruning pa din. No? Nung una, ang hirap kasi kasali ka lagi. Yung pala, later on, maintindihan mo, kaya pala. So, ang ginawa ko, kasi lagi na lang akong nasasama dun sa mga baka, umalsa, parang ganon. Onion. Ang ginawa ko, sabi ko parang walang pinatutunguhan ang spiritual life ko. Even before na mapunta ako sa board, nag-decide ako nung ganon. Doon ako nag-aral everyday. At nawala ako doon sa takot nang sasabihin ng ibang tao sa akin. Right. Na-focus ngayon ako doon sa ano ang pinagagawa mo sa akin. Kasi hanggat hindi ka naaalis doon sa pagpiplease ng tao, hindi mo magagawa kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kasi ang pinakikinggan mo, sila. Yes. Dinidiktahan ka ng maraming tao, so susundin mo sila kaysa sa kay Lord. Lord. Masasabihan ka talaga. Why? Natatandaan ko. Merong isang vlogger, wag na nating banggitin, nabanggit niya na, sabi niya, pagka ikaw ay nag-decide, nag-set ng boundaries, sabi niya, masasabihan ka na mayabang ka na. Bakit? Because now, you have something that they don't. Sabi niya.
Kasi may boundaries ka na. Dati wala ka naman. So, tas nasa isang kalagayan ka na hindi pa nila nararating. Kaya hindi nila maintindihan. Ang pwede lang nilang sabihin sa'yo ay i-bash ka. Kasi nga, ganyan naman yun eh. Kasi dati, Ikaw na, yun eh. Hindi nila alam. Parang Oo. ganon. Ikaw na. Pag So, ganun, talo na yun yung ibeber mo. Mamimili ka kasi. Yes. And it comes with a price, sabi mo nga, masasabihan ka talaga ng ganun. So, ikaw naman din magde-decide doon. Kasi pag talagang ine-elevate din yung level of leadership mo, na-elevate din naman talaga yung accountability. Pero nang so, madaming, minention mo na it's not easy, maraming challenges. Oo. Nababalance, minamanage, gano'n. Pero pag tinanong ka ngayon na, number one, naiisip mo pa rin ba na i-give up yung the position where you are right now? And second, parang pag binigyan ka ba ng option na to give it up, i-give up mo? I will. Kung hindi ko lang talaga alam at sigurado na ang Diyos ang naglagay dito, I will give it up. Ganon siya kahirap. Hindi siguro, merong time na sobra ako na-overwhelm sa stress, na sabi ko, pag nauna sa akin si pastor, mawala, kunin ni Lord. Sabi ko, uwi na lang ako ng Pampanga. Uwi ako sa mga kapatid ko. Kasi parang ang safe place ko, pamilya ko eh. Yes. Kapatid ko. Yung mga kapatid ko. So, naisip ko yon. Pero sabi ng mga kapatid ko, sabi mo lang yan. Di mo naman iiwan ng comfy. Which is true. Pero, because of the stress na ano mo, hindi porke na kay Lord tayo, walang ganon. Oh, yes. Actually, All the more. mas masakit yun kasi you are expecting spiritual people na, hindi na mag-cause ng stress. mag-cause ng ganon. Pero meron, Yes. di ba? Di ko rin naman alam, baka mamaya ako rin naman nagiging cause ng stress ng iba. You never know, di ba? So, hindi ka naman perfect. Pero yung para sa akin lang, sabi mo, will you give it up? Yes. Yes. kung ganun lang mga kapatid. Pero dahil alam mong calling ito sa'yo ng Yes. Diyos, Amen. gagawin mo siya. Tapos, hindi naman din siya nagpabaya kahit kailan. Kaya lang yun nga, sobrang Yes. totoo pala yung sinasabi nila na hindi siya masayang posisyon. Malungkot siyang It posisyon. gets lonely up there, Up there. sabi nila. Totoo pa. Ngayon ko naintindihan yun. Alam mo kung bakit? Lonely Hindi at naman the siya top. dahil Totoo yan. sobrang taas mo. Totoo yan, agree ako. Oo, hindi dahil doon. Kung hindi, wala na akong masharean. Yes. Wala akong masharean ng struggles ko. You have Kasi- boundaries. Right. Plus, they are looking up to you. Tapos maririnig ka nila na may struggle ka ng ganon, may ganyan. Tao lang din naman tayo. Wala akong masharean. Correct. For the fear of iba, baka ikwento ka sa iba. Yung isa naman, naku, baka sabihin, ikaw pa naman ang worker, Oo, tapos di yung yun, maririnig, sa'yo nga kami kumukuha ng ano, Yes. tapos bigla, ganun. Ang So, motivation. hindi ka na lang mag-share. Yes. Karamihan, nasi-share ko kay pastor. Pero kahit sino naman sa atin, merong Yes. hindi ka ma-share Correct. sa asawa mo, hindi ba? Correct. Ayun, doon ka nakakalungkot. Minsan iiyak ka na lang. Oo, Iiyak mga mo na lang kapatid, kay ano Lord. to ito yung magandang reminder sa members din, primarily sa church, yung nakuha ko to kay Minister Andy, na when you're praying, di ba, usually ang guide natin yung acts. Pagdating sa supplication, yung may hands, na una ito, you pray to first yung mga closest to you, tapos next ito, yung mga nagtuturo, tapos ito yung leaders. Kaya kasama talaga lagi, kailangan sa prayers yung leaders, kasi they're still human, they're still in this world, they also feel. Feeling kasi natin,
ay hindi, pastor na yan, ay wife na yan, pastor, hindi na yan, kaya-kaya na yan. Pero may damdamin pa rin. Tao pa rin sila na there will be times that they are vulnerable, there will be times they will feel rejected, there will be times na anxious sila kasi they have bigger responsibility and they rarely just think about themselves. Ano na talaga, bigger na lagi yung scope ng decision making nila. And yes, it's also a reminder for us to be more conscious and siguro instead of yung dapat ganyan, dapat ganun, dapat yun more of appreciate and just understand where the decision is coming from. Minsan kasi mabilis talaga tayo mag-conclude. Sinabi ko na nga dati, dapat ganyan, ganyan, ganyan. Tsaka, Lagi na lang. mayroon kasing mga decision na hindi mo na kailangan i-explain. Yes. Kasi pag in-explain mo siya, it will do damage. Kapag Correct. in-explain mo, like for May example, tukas pa naman. merong isang member tumawag sa akin. Pwede po bang wag na lang si anong i-assign dito? Ganito, ganito. Sabi ko, ay, bakit naman po? Sabi niya, kasi, wait lang. Nag-iingat ulit kasi malalaman na yun. No? So may sinabi siya. Sabi ko, naku, hindi po. Talagang passionate lang talaga yun pagdating sa ganyan. Basta po, pwede sanang ano. O sige. Tapos, nilipat ko ngayon ng assignment. Nagtampo. Sabi kasi, basta ka na lang tinanggal dun. Wala man lang ka paliwanagan. Pag pinaliwanag ko sa kanya, magagalit siya doon sa tumawag. Baka tawagan pa niya. Yes. So, ibeber mo yon na sa akin siya Sa'yo lang. magalit. Wala akong magagawa. Kasi ikaw yung nandyan sa posisyon na yan. So, It's the life kasama you yun. chose, eh. Kasama yun. Follow up ko doon ng Ri, dyan na ako papunta. How do you handle difficult conversations? Pag hindi ko kayang sagutin, yung ba yun, difficulty na sense na yung ganon, sasabihin ko, hindi ko po alam eh. Oo. Kaysa magmarunong ako, di ba? Hindi ko po alam eh, pero hayaan niyo po. Pag-aaralan ko po yan. Natutunan ko yan kay pastor. Kasi hindi mo naman din alaman lahat ng bagay. Yes. Oo. Minsan, kung alam kong hindi ko kakayanin at ma-out of control ako, hindi ako mag-engage sa ganong usapan. Okay. Tapos kahit minsan na alam mo na you have the authority to do that, kung yung kilala mo naman yung kasama mo, yung Right. hindi kilala mo yung makakausap mo na hindi naman Hindi, natatanggap, di rin naman mo rin talaga. Right. susunod. So, ang pinaka-the best, at lately yan ang napatunayan ko, is to pray for that person. Amen. Doon. Dati kulang ako dyan. Kasi, ano nga ako eh, bida-bida rin ako, di ba? Gusto ko, kung kaya ko rin namang isolve, so solvein ko. Gusto ko pa ngayon din. Yun ang natutunan ko na hindi lahat ng magandang teka lang, nagme-mental block lang ako sa mga words. Ano yan? Yan po ang resulta ng menopause. Hindi lahat ng magandang layunin. Tagalog na Tagalog. Intentions ay pwede mong gawin agad-agad. Correct. Even the timing should come from the leading of the Spirit. Right. Kasi kapag yun ang inalis mo, puro ikaw, pansinin mo. Yeah. Himbis na Ma-appreciate. ganun pa mangyayari. Bakit? Maganda naman intention mo. Di ka nakinig eh. Hindi Yes. pa time eh. Hindi pa. Nanguna ka eh. Correct. Ganon. Correct. Ang sabi dyan ni Ninong Ernie, sometimes we are sincere, but we can be sincerely wrong. Right. Diba? Oo. Yeah. Oo. Hindi ko na-expect na sasabihin ni Ninang Rio na, akala ko kasi kami we look up to you, na feeling ko, you don't shy away from difficult conversations. Kasi feeling ko, you're very strong. Kaya mo na. Dati ganyan ako. Sabi ko nga kasi, di ba matapang ako eh. Dati ganyan ako. Pero habang tumatagal ka rin pala kay Lord, na matututo ka nung ganun. Kasi dati sugod lang ako ng sugod. Sugod lang ako ng sugod dati. Ngayon, natututo na, pero not all the time. Minsan, ano pa rin, meron ka pa rin,
ay mali. Dapat di ko sinabi. Ay, ganon. Kasi alam mo naman minsan yung emosyon mo eh. Pag hindi mo kaya, although may mga pagkakataon na pag ginulat ka, pag nagulat ka rin, di ba? Pero kung ano, kaya sabi ko nga sa kanila, minsan kinakausap niyo ako, nakatingin lang ako, tapos di ako sumasagot. Pag gumanto ako, pag gumanon ako, naghihintay ako. Kaya, The pause. Kaya minsan, sabi, hindi naman ako sinagot. Parang sinin lang ako. Pag mga ganon, naghihintay ako. Nagpe-pray pa. Oo, hindi ako, yun ang natutunan ko. Naghihintay ako, sasagot ba ako? Ano yung isasagot ko? Yes, Mga ganon. yes. Hindi na ako yung halabira ngayon. Ganon. Usually kasi, lalo na pag dependable leader ka, feeling nila kada tanong sa'yo, alam mo yung sagot. Tama. Tama. Pero nagsasabi ako na hindi ko po alam eh. Ganon. Sabi nga nila, one of the best leaders are the ones that are not afraid to say, I don't know. Yes. Ko alam eh. Kesa yung iba na, alam mong fina-fluff ka na. Tapos, May discernment lahat ng member. Right. Malalaman if you're faking Oo, it. kasi na kay Lord din lahat yan eh. correct. Diba? Pero sa outside world, di ba, may mga ganun na leaders Yes. na fina-fluff ka na. Alam mo din naman na napafluff lang. Pero ayaw pa rin i-admit na hindi niya talaga alam. Yun yung maganda na kapag nasa gawain ni Lord is may kanya-kanyang discernment. Yun. So, yeah. Meron ka ba na rin kanta na feeling mo related sa leadership? Or kapag meron kang mga challenges sa being the leader that you are now, ano yung mga kantang hinuhugot mo? Ilan na bang kantang? Yung mga kanta ko kasi actually galing lahat yan sa mga pinagdaanan ko. Walang nabuo dyan na hindi yung Naglalaba lang yung iba. Oo. Minsan merong ganon. Minsan may ganon. Minsan naman may mga dala-dala ka. Di ba? Minsan naman na-overwhelm ka sa sobrang goodness ng Diyos. Yun. Parang ano lang yun. Ano ba yung kantang Particular? Actually, alam mo, hindi siya yung puro kanta ng comfy. Pag may narinig ako, ninanamnam ko yung mga lyrics kasi. Kaya, napansin nyo, di ba? Nakikinig din naman ako ng mga ibang Christian songs. So, hindi ko na maalala actually yung isang kanta nung mabigat na mabigat. Ang totoo nun, habang pinakikinggan ko siya, napataas ang kamay ko, tapos iyak lang ako ng iyak, ganon. Tapos, yung the rest, sa mga experience lang, naalala kong kanta pag nahihirapan, hindi pare-parehas eh. Depende doon sa sitwasyon mo kung Right. ganon. Right? Pero, meron akong prayer na kinakanta ko yan pag umaga, na simula nung nalagay ka dun sa ganong posisyon. Ayan. Yun. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. At isang pinagpapasalamat ko kay Lord ay ang asawa ko pagdating dyan. Kasi si Pastor, alam nyo, nagiging emotional ako pagdating kay Pastor. Ayan, andito na po. Oo, Kasi kasi hindi niya nakikita, andito na yung luha. kahit nakukulitan ako sa kanya. Witness po kami doon. Oo. Kasi hindi lang naman siya, yung mga Bartolome kasi, meron silang tendency na ulitin yung mga, maski si Otan, ganun na rin ngayon. Oo. Mga magkakapatid, ganun sila. Namana nila yung sa Daddy Bart. Ang Daddy Bart hanggang 5 beses sasabihin sa'yo. Tapos may kasama pa yung, kuha mo,
Ganon. Nag-confirmation. Pagdating sa part na yan, siya yung pinaka-perfect example ko. Ay, hindi perfect, kasi si Lord lang ang perfect example. Siya yung pinaka-example ko pagdating sa servanthood at saka meekness. Hindi naman niya ako tinuturuan, pero nakikita ko sa kanya. Natututo ka. Oo, natututo ka. Minsan, kasi kapampangan ako, panganay ako. Kahit na sinong tanongin niyo, ang mga kapampangan, malakas talaga kaming Strong. magsalita. Yeah. At saka yung para kami laging nakikipag-away, pero hindi kami galit. Hindi kami galit. Ganun lang talaga ang mga kapampangan. Tapos, ano pa ako, yung authoritative pa ako pagdating sa pamilya. Kasi, di ba, na-share ko naman, even nung buhay ang mother ko, sa akin kumukuha si Ima ng decision. Alam mo yung ganun. So, minsan nadadala ko yon. Tapos, may sinabi lang ako, sasabihin niya, ay, babe, ang yabang ng pagkasabi. Ganun lang siya, ang yabang ng pagkasabi mo. Talaga ba? Sabi kong ganun, oo, wag ganun. May mas malapit kang Holy Spirit. Oo. Tsaka, ewan ko kung napapansin nyo na si Pastor, siya ang example ko sa hindi siya after sa position. Hindi siya ganun eh. Ewan ko kung napansin nyo Ano bang na... leadership style ni Pastor? Ano ba sa tingin nyo? Lead by example for me. Ayan, maano talaga siya sa ganyan. Pag tinuro niya, gusto niya, ginagawa niya. Yun talaga siya. Na minsan, parang, na-convict ako kanina, pero kung ikaw yung nakarinig, parang wala naman. Okay lang. Wala naman, hindi naman ganun ang dating, Beb. Sabi niya, hindi. The fact na nagkaroon ako ng hindi magandang Correct. damdamin, sabi, hindi yun. Pero parang sa akin, wala naman, ba't kailangan pang ano yun? Pero siya hindi. Masyadong particular, tsaka self-aware. Oo. Tsaka sa kanya ko rin natutunan yung, maski sa maliit na bagay, kailangan yung integrity mo, pagdating sa Word of God, maski yung pinakamaliit na bagay dapat ginagawa mo. Yun. Kaya madaming thank you Lord talaga at siya yung naging asawa ko. Amen. Thank you, Lord. Ang cute niya nga pag nagbabanter kayo pag every Monday morning. Kasi sinasabi ko sa kanila, Natatawa na nga lang kami sa bahay. Ayan na sila. kasi sinasabi ko kasi sa kanya, alam mo minsan struggle ko din yan. Sabi ng mga kapatid ko, Ting, pagka nandoon naman, huwag mong gaganunin si Kuya Alex. Yung mga kapatid ko lang nag-aano sa akin, huwag mong gaganunin si Kuya Alex. Sabi ko, hindi nyo kasi alam dahil hindi nyo kasama sa bahay. Mabait siya, sobra. Wala akong ano doon. Pero alam mo yung paulit-ulit. Tapos everyday. Tapos di ba di kami for 36 years. Hindi kami naghiwalay nga lagi. Kung nasaan ako, nandun siya, ganon. Mabait siya, pero pagkakasama mo siya everyday, tas ganon ng ganon, ano naman, kayo naman, hindi naman ako superwoman. Pero minsan, kailangan kong bantayan ang sarili ko sa ganon. Kasi pag hindi, nakikita nyo naman, mga kapatid ko nakita eh. Na ganon. Kaya minsan ngayon pinagpe-pray ko yung sarili ko. Ganon. Kaya minsan gaganunin ko na lang siya sa baba o kaya hawakan ko yung ganon. Si Pastor kasi, syempre, mataas lahat ng tingin natin sa kanya. Tapos sa'yo din ng Ri. And magkaiba ba kayo ng leadership style? And Oo. nagkakaroon ba Oo. ng conflict, lalo na sa decision Or making? paano Oo. nagko-complement yung... Sometimes nagko-compliment. Kasi alam mo, lahat ng ginagawa mo, nakaayon sa personality mo. Even yung preaching mo. Nakaayon yun sa personality mo. Malayo kaming dalawa eh. Ano ko eh, strong yung personality ko talaga. Si Pastorin, medyo kalma. Kalmado. Pero before hindi. Si Pastor hindi siya ganyan dati. Siguro pag nilalagay ka ni Lord sa isang posisyon, siya rin ang magbabago sa'yo. Kasi remember, isusupply ka ng lahat ng kailangan mo. Yes. Pati yung ugali mo, pati yung emosyon na
basta siya lahat ang magkocontrol sa'yo eh. So sa amin, ako kasi disciplinarian. Indignant din ako. Siya kasi, hindi siya ganun eh. Dati ganun siya. Dati, side siya ng Daddy Bart. Nung buhay pa ang mami. Tsaka nung medyo kabataan niya, sa side siya ng daddy. Basta doon siya sa tama. 'Di ba? Naunang nawala ang daddy. Matagal niyang nakasama ang mami. Ngayon, pagka nagsasalita siya, nagtitingin na nga kami mga worker. Tapos sasabihin, May, ikaw ba yan? At ba in-invite natin si Pastor? Nagbago siya ng... Nag-transition. Oo. Ngayon, more of mami na siya. Kesa sa daddy. Bago. Oo. So, siguro dun sa ganong part na disciplinarian ako, siya hindi masyado. Nababalance. Nababalance naman, ang gagawin ko, mag-aaral ako. Ay, alam mo, meron ako nabasa. Meron ako ng pag-aralan. Ganon. Kailangan si pastor, kakausapin mo siya sa salita ng Diyos. Right. Kasi yun lang ang pinaka-authority niya sa buhay niya eh. Right. So dun mo siya kausapin. Right. Pag kinausap mo kasi siya ng opinion mo lang, babalik siya sa word. Ganon. Paano nang sa mga sa decision sa community? Kung may mga difficult situations o na kailangan pagdesisyonan or kapag may mga events. Marami rin kasi siyang plano. May plano ka rin na iba. Yun. Paano nyo minamanage yun? Dahil you have different style. Siya pa rin ang head pastor. Doon. Yun lang. Doon ka talaga. Kung meron siyang mga gusto, paano mo i-incorporate yung gusto niya doon sa may plano ka na. Kasi, yun din na isang natutunan ko. Hindi po ako ang leader. Siya. Minsan, dahil nasanay siya ng nagtatanong siya. Dati kasi sabi ko, ba't kasi tinatanong mo lahat sa akin? Yung mga kaya mo na, gawin mo na. Alam mo, sinagot niya ako. Sabi niya, pag ginawa ko naman yun, ang di ko sinabi sa'yo, magagalit ka. May point siya. May point siya. May point siya. Ganon. Alam mo, struggle ko rin naman yun. Na minsan nakakalimutan ko, hindi ako ang pastor. Hindi ako ang leader. Lalo na pag alam mong turf mo yun or Yes. expertise mo yun. Right, oo. Na minsan, kailangan mong i-remind yung sarili mo, Iha, siya ang head pastor, hindi ikaw. Siya yung leader, hindi ikaw. Ay, oo nga. Hindi ka naman nahihirapan ng Pag may mga Mahirap. ganong Lalo na realization. kapag ka alam mong 40 mo yun, tas parang, parang wala naman yun doon sa ganun. Yan, di ba? Parang isisingit mo lang, walang, ko analytical ako eh. Tsaka perfectionist nga, di ba? Ayoko nung ganun-ganon. Gusto ko nakaganyan. Oo, may plan, no? Oo. Pero alam mo, sisirain din ni Lord yung ganun mo eh. Kasi nga, puro ikaw lang yun eh. Yun, struggle ko pa rin yun hanggang ngayon. Pero, nire-remind ko nga rin yung sarili ko na hindi ikaw ang leader, si pastor. Sa mga simpleng bagay, pinapabayaan ako noon. Kung yung wala naman siyang damage na gagawin. Pero kapag ka yung tamahimik ka muna. Ganon. Confident naman kasi may leading na ng Holy Spirit. Oo. Oo. Guided naman lagi Guided. ng Holy Spirit. Tama. Ayan, mga kapatid, di ba? Napaka-interesting. Ang dami natin na-discover. Kwentuhan lang to eh. Oo, kwentuhan lang ayoko to. ayoko kasi ng teaching. Hindi ako magti-teach ngayon. Yes. Interview lang ako eh. And it comes naturally na ngayon lang din talaga namin narinig. Siguro yan yung mga gusto rin talagang itanong ng mga members at curious sila na ngayon lang din talaga natin narinig kay Ninang Ri. Pero magpo-pause muna tayo mga kapatid. Tayo ay babati muna sa may mga birthday. Brother Dave? Birthday, August 29, 2026. Ayan, happy birthday, Kai.
Sister Oy, Venus, happy Balangkit. birthday. Sister Zenny Zamora. Sister Johanna Pingal. Sister Hannah Mahia. Brother JC Concha. Sister Ariel Balesteros. Sister Nida Hernandez. Uy, happy birthday! Happy birthday mga kapatid. Enjoy your Good day. day. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan, welcome back mga kapatid. Painit ng painit ang ating discussion this morning. Painit ba? Pero kanina, Oo. na-mention ni Ninang Ria mga stress, struggles. Pero parang tuwing nakikita natin sila, no? Parang wala naman tayong Correct, na-feel correct, na correct. how do Hindi you mo na- manage yung Composure. stress? Oo. Ano? Hindi siya nagmamanifest siguro sa gano'n. Nagmamanifest siya sa ibang, like yung tumataas ang BP mo, gano'n. Tapos hindi ka nakakatulog. Ngayon ko nga naisip, sabi ko, kailan kaya nagkaroon ng sakit ang mami? Nung naging leader siguro siya. Hindi nga, sa totoo lang. Kasi alam mo kung bakit. Kahit anong sabi mo na God is in control, dahil alam mong nandyan ka tapos may mga tao sa alam mo hanggang sa pagtulog ko, naiisip ko yung mga tao. Na ang galing ni Pastor. Grabe, alas 7 pa lang nagilik na siya. Yun pala, akala ko ano magaling si Hindi. Pastor. Magaling pala sa magtulog. Ang galing niya. Abis Tapos sabihin niya, wag mo kasing isipin. Sinasabi ko sa kanya, wag isipin, sa akin mo nga pinagagawa lahat. Kaya hindi ka Sa'yo pala nag-iisip. naisip. Oo. Pero overthinker din ako. Alam mo yung Yes. pinaplano ko bukas, paano ko kaya maayos yung sitwasyon na to. Yeah. Pero lately, natuto nga ako, sabi ko sa'yo, natuto akong ibigay kay Lord. Surrender. Oo, kasi wala ka namang... Ito. Sa lahat siguro ng mga spiritual leader, inilalagay ko sa isip ko na this is not our church. Yeah. Yes. It's God's church. Yes. Sabi nung, meron nga nag-suggest sa akin nun, sabi niya, ba't di ka mag-mentor ng mga magiging, yung mga papalit sa'yo? Pagdating sa ganon, sabi ko, pagdating po sa ganon, wala po akong karapatan. Siguro, pakita mo lang, hindi sa isang particular na tao, kung hindi sa lahat, kung how it is to lead. Pero yung para i-mentor mo siya para mag-lead, magaya tayo sa pagpili kay King David di ba? Dapat ito. Itong anak ko, gwapo, ganon. Hindi yan ang pinili ko. So natutunan ko yon na iniisip ko actually yon na paano kaya para magpatuloy ito? So iniisip din naman namin yung bago may nagsabi sa akin. Naisip ko rin naman yun. Pero yun ang sabi sa akin ni Lord, hindi yan iyo. Akin yan. Akong bahala dyan. Ay, okay po. Tama nga naman. Totoo naman. Tingnan mo, hindi naman namin ginusto to. Sabi ko nga sa'yo. Willing ka nga i-give up. Yes. Baka, with all Yeah. sincerity, Sincerity. pagka tinanong mo ko ngayon, I will.
Kasi sobrang Yeah. mahirap. Pero hindi talaga Pero, yun nga yung sabi ni Brother Dave na how do you manage? Kasi pupunta naman ako sa women ng RI. Kasi sa aming mga aspiring women leaders or yung mga dinedevelop or kahit yung mga hindi pa, I think I would speak on behalf of the women and siguro kahit yung mga teenagers pa na girls sa Comfy, we look up to you at a certain level. Unang-una, hindi talaga kasi pag event, titignan mo, ano kaya suot ni Ninang Ri? Ano kaya outfit niya? Ganun, kasi laging well-dressed, laging naka-blower, laging maganda ang shoes. Di ba? Ganun. So, parang, kung magkasabi, nasa pedestal ka na, parang ganun pala pag wife ng pastor. Ganun yung namin. Tapos, strong, empowered women. Ganun yung dating sa amin. Pero, Yun nga ba yung pinoportray? Yun ba yung goal mo? Hindi. Merong nagpunta sa bahay namin nung siguro mga 3 weeks ago. Nakapambahay ako, naglilinis ako eh. Wednesday eh. Nakapambahay ako at talagang sobrang pagod na ako. Tapos nakita niya ako, sister, sabi ko, ay, Sister Ri, hindi ako sanay na makita ka ng ganyan. Sabi niya, sa amin ni Pastor, siguro si Pastor nakita niyo din, di ba? Sabi niya, gusto niya, pagka kay Lord siya haharap, sabi niya, dapat hindi ka nagbibihis ng maganda kasi may kikitain kang friend mo. Kailangan nagbibihis ka ng maganda para kasi kay Lord. haharap ka kay Lord. Amen. Yun lagi, maski si Pastor ganon. Pagka makikita lang kayo ng pwedeng hindi. Pero pagka yung sa gawain, gusto niya the best. Gusto niya yung sapatos niyang mahal, dun niya susuotin. Ganon. Ganon siya. Kasi nga tayo, usually, we reserve it for special Special occasions. At saka, hindi naman lahat ng namimit mo ay Christian. Yes. So, sa ayaw at sa gusto mo, titingin sila dun sa outward appearance. They will So, assess you. tsaka always remember, you are a representation of Christ. Amen. So, anong representation ang naipapaabot mo dun sa ibang tao, di ba? Kaya parang, gusto mo ba? Yung ba yung pastor niyo? Mukhang kawawa. Parang di na Ba bless. yung pastor niyo parang dugyutin? Gusto niyo ba yung gano'n? Tama naman. Kasi tinatabi for special occasion, di ba? Higit pa ba yung special occasion kaysa kay Lord, di ba? Mas mataas naman talaga. At si saka Lord. alam mo, babawiin mo na lang din doon yung pagod. Mukhang pagod ka na Therapy. nga, di ba? Mukhang pagod ka na nga, tapos ganun pa yung itsura mo, di ba? Kailangan din di makita. Oo. Sige. Ang next question namin ng Ri is, Last na? hindi pa. Hindi, Okay. na-interrupt yung question mo kanina. Wag pa yan last. About women. Ayun na nga yung... Pwede ba Ayun na ba yun? 2-part 2? yun nga yung, yun nga yung Sige, question sige. ko na paano na maintain yung Ayun nga, kumbaga dressing up for the Lord, For the not Lord. for anyone else and not for any occasion, but for the Lord. Kaya ganon. Yung akin naman kasi kanina sabi about sa pagpili eh. Na-curious lang ako, Yes, no? oo. Kasi nung time na I think parang hindi naman tayo ganun sa gawain. Tapos bigla tayong pinili. Sabi ko, ba't tayo biglang ni-raise? Lagi naming story At- yun eh. Parang Na, feeling Lagi ko yung ako story worthy. yun. kasi Okay. nung Christmas party yun ng CSM ng Ri, lagi kaming sumasayaw. Oo, pag sinabing C5, sasayaw kami. Pero hindi kami yung nakapag-share sa malakihang grupo. Tapos nung biglang Christmas party na yon, biglang sabi mo ng Ri, okay, we would like to welcome the new leaders of the CSM group. Tapos sina PJ, sina Ako Bong. ba? Yes. Talaga? Tapos biglang tinawag mo kaming dalawa, nagkatinginan kami. Tamo, hindi ko maalala. Promise. Hindi, kasi ganito. Sa dinami-dami din naman, ng mas nauna pa sa amin, nagulat din kami, ba't kami? Same thing. Okay. So, alam mong si Lord ang pumili kasi sabi mo nga, hindi naman ako ganito, hindi naman ako ganyan. Kasi alam mo, yun yung mga gusto ni Lord na pinipili. Dahil pagka meron siyang nagawang mighty things through you, all the glory belongs to Him. Kasi kung ikaw lang, wala ka namang kakayahan. Amen.
'Di ba? So, pero hindi lahat ng ano, ganon. Yeah, okay. So, pag sinabi lang ni Lord, ayun. Okay. Ngayon, dun sa mga kabataan naman po, hindi nga kasi tayong pumipili eh. Kung tayo lang ang pumipili, 'di ba? Ang dami mong pwedeng piliin. Paano yun, Angri? Bigla na lang magpa-pop up sa'yo yung name? Ano yung Oo, process? leading 'yon. Leading Ito. Kapag ka gumawa ka ng decision na absent ang leading ng Holy Spirit, it's all you. Walang walang May peace. bias yun. Hindi, ikaw lang 'yon. Ikaw lang yun. Ikaw lang 'yon. Pagka yung ganon na absent ang, maski sa mga desisyon natin sa buhay, maski nga kung bibilin mo o hindi itong damit na to, pag absent yung leading ng Spirit, hindi mo minsan, di ba binili mo, tapos kinabukasan nakita mo nag 50% off. Wow. Oh, di ba? Parang, ay, Sakit. oo. Sayang. Natutunan ko rin yan. Ako dati impulsive buyer. Ngayon, hindi na rin. Hindi na din. So, I pray na yun ang matutunan nating lahat. Na sa lahat ng sasabihin mo, ikikilos mo, lagi mong i-involve yung Holy Spirit. Para, ang nangyayari kasi sa atin, Lord, eto plano ko. Hindi mo naman binigyan ng ibang choice si Lord eh. 'Di ba? Parang, Lord, eto po yung planong nagawa ko. I hope and pray na i-bless mo to. Mali eh. Mali yun, sa totoo lang. Kaya minsan maraming hindi nagiging maayos ang resulta eh. So paski sa mga ganyan, leading lang din. Hindi ko ma-explain. Ang hirap talaga. Hindi Hindi walang mo words siya, eh. hindi mo siya ma-explain, pero minsan ikaw din sasabihin mo, Lord, ba't siya? Pero alam mo yung leading sa'yo na gawin mo to, sabihin mo to, hindi siya ma-explain. Kailangan ma-experience mo siya. Kumbaga walang checklist. Walang ganon. Walang qualifications. Walang Walang ganon. template. Hindi naman sa walang qualifications, kung hindi, of course, kailangan, babad sa Word of May God. foundation. May foundation. Pero doon sa ibang desisyon na ikaw ang, nakukuha mo ba? Ang hirap i-explain eh, no? Hindi kasi basta Kuha mo. qualification lang eh. Hindi kasi pwedeng qualification lang. Maraming mga Maraming qualified. Oo. Correct. Pero, Hindi qual- siya ba yung, right, oo, yun. Yes. Totoo. Paano nang Ri na lagi ko rin narinig sa'yo, we're now at a time wherein the ministers, are for a lack of a better term, getting old. Is there a pressure to develop or appoint new leaders or nagre-rely pa rin talaga sa leading kahit na feeling mo or feeling ng karamihan, we're running out of time? Noon, noon naisip ko rin yun kasi may edad na rin mga si Pastor 71 na, diba? Going 72 na rin siya. Pero tumigil nga ako nung sinabihan ako ni Lord na hindi iyo yan, akin yan, akong bahala dyan. Okay? Yes. Kung gusto ni Lord na matapos siya after ilang years, that's up to Him. Kung gusto naman niyang ipagpatuloy din, kanya din yun. Siya rin magsusupply ng Mag-raise tao. ng new leaders. Oo. Ako nga nag-worry ako, sabi ko, mukha lang mga nagpo-full time. Pero nahihinto pa rin ako dun sa kanya ito. Hayaan mo siyang magplano. Yeah. Kasi pagka gusto rin naman niya, siya rin magpapadala eh. Remember, lagi kong nababanggit sa Lagi inyo yun, yun. na pag dinala kayo ni Lord sa Oo. isang susuplayan kanya ng lahat. Pati yun, kung gusto niya magpatuloy to, susuplayan niya to kasi, mga kapatid, napakaiksi lang ng buhay ng mga tao. Walang forever. Pero ang gawain ng Diyos, magpapatuloy kahit wala ka. So, kung sino yung gagamitin niya, hindi ko alam. Pero si Lord, laging merong may gagamitin para ipagpatuloy. Naalala ko din ng Ri, nung bago mag-nomination,
tinanong din, meron tayo naging gathering na tinanong ka namin, di ba, na pag ikaw ay denominate, will you accept or will you not accept? Di ba? sagot ko nung Ang una? sagot mo, if it's the Lord, ay sabi mo na si Lord ang magde-decide nun. Oo, kasi kung ako lang, ayoko. Tinanong din ako ni pastor noon. Sabi ko, okay lang, support na lang ako dito sa'yo. Sabi niya ganon. Sabi niya, hindi yun ang tamang sagot. So, yun ang tamang sagot daw. Hindi yun ang sagot. Pero honestly, hindi ko na-feel na may nagbago. Pares din naman ang Same ginagawa ko. involvement pa rin. Same pa rin naman, wala mang ano. Balik tayo ng kay Pastor kasi mabigat yung scope of responsibility niya ni Pastor sa church, sa community. Paano niyo minamanage? Saka does it take a toll on your marriage, on the management of time? Kasi pwede kayong may tatawag dito. Ay, kailangan pumunta doon. Ay, tas may emergency doon. Parang you doktor, need to be everywhere. At one point ba, it takes a toll on the both of you? Hindi rin naman. Kasi maliwanag sa amin na ito yung gawain namin eh. Yeah. Ang totoo nun, si pastor, lagi akong sinasabihan, sadista sa katawan. For lack of a better word, ang ibig ko sabihin, parang kailangan mo nang umistop, Go pa rin. ayaw pa, ganun ako. Ewan ko. Kasi ikaw pa nagda-drive, no? Oo. Pero ngayon, alam mo ba kung bakit laging si Minister Otan na ngayon? Kasi siya Sabi ko, nag-i-enjoy ako mag-drive. Sabi ko, darating ang araw, kahit gustuhin ko, hindi na ako makaka-drive. Gusto mong gawin na. Oo. Ayoko lang namang mapagod ka. Sabi ko, ba't parang ikaw napapagod para sa akin? Ako nga, hindi ako nagrereklamo. Ewan ko ba, maski sa gawaing bahay, sobrang masakit na yung likod ko. Ayaw kong tigilan ng isang bagay na inumpisahan ko, tapos sayang naman yung pinagod ko. Tapos hindi naman ako masasatisfy kasi Correct, unfinished siya. You thrive in pressure. Oo. Ano? Actually, di ba Jam? Dito, ewan ko, kami nila Jam, mas magiging productive kami kapag yung nape-pressure kami. Pag yung walang pressure, kaya minsan sasabihin, kailangan naman, agahan ng tinry namin yun. Hindi siya nag-work. Gusto na, walang talaga. Grace under pressure. Oo, totoo. Wala nga ganon. So, hindi niyo alam yung Promise. burnout, no? Wala. Hindi, Or pwede Hindi pa ko rin. siguro alam yon pero mafe-feel mo na lang. Yung katawan na ang nagsasabi. Oo, ganon. No? Oo. Nababurnout din, sa totoo lang. Anong approach? Tapos mo sa- ito pa nga ang dyan di ba? Parang, kaya nga sabi ko sa'yo, hindi madali. Halimbawa, sabi nung iba, hindi ba kayo nagbabakasyon? Magbakasyon naman kayo para ma-refresh kayo kasi kailangan nyo rin yun. Sabi gano'n. Nagbakasyon kami. Tapos sabi nung iba, tignan mo, Sunday Fellowship, wala rito. Isinama ang Sunday. Nakarinig. Hindi ko na malaman. Gusto nyo ba talaga? O hindi. Parang gano'n. Oo. Dito sa lahat po ng nag-a-aspire na I'm sorry, mali ba to o masama bang sabihin to na pagdating dito, damn if you do, damn if you don't? Kaya parang mananangan ka talaga rito kung ano ang pinagagawa sa iyo Sa'yo ng ni Diyos. Lord. Kasi kapag ka nakinig ka sa mga paligid mo, you will end up not doing what God wants you to do. Kasi mas masusunod mo na kung ano yung nung iba. Natutunan ko yan na dati kasi parang takot akong ma-displease. Dati ganun ako. Sasabihin Kaya minsan nila. kahit na mali dati, pinakikisamahan Gola. ko. Yan ang isang malaking lesson na natutunan ko ngayon. Na, We cannot please everyone. right. At saka umistop din ako doon. Na para bang, minsan, di ba parang takot yung di ka bubuti sa susunod. It's okay. So parang kung na-please mo It's naman si okay. Lord, kung sinong na-offend, Oo. si Lord na bahala or it's between At saka you and alam the mo rin, yung sinasabi mo kanina, hindi ka nagba-burnout, parang
nag-a-apply kasi sa akin yung the joy of the Lord is my Lord is my strength. strength. Yan. Nag-aano sa akin yun na, basta ano yun, Agree yan. Kasi imagine Ninang Lee, mapapansin mo, we're at our strongest kapag yung kulang na kulang, kahit kulang na kulang ka na sa tulog, kasi ang dami mong, halimbawa, pagparating ng family affair, daming preparation, di ba? Technically, yung katawan mo pagod, pero tama. Totoo go, yan. go ka. Oo. Alam mo yung nakita ko yung picture ko sa Baguio, hindi ko nagustuhan. Ang payat ko. Pero, ang saya-saya ko. Di ba? Oo, ang saya-saya ko talaga. Alam mo yung ewan ko, hindi rin kasi ako mautos. Promise. Maski sa bahay, sino utusan ko si pastor? Sikap. Hindi ako mautos. Kahit tanong mo dito, hindi ako mautos. Umabot sila sa point na, kasi ayaw mo humingi ng tulong. Ganon. Delegation. Ikaw na, ginusto mo naman yan eh. Kasi ikaw lang. Hindi kasi ikaw mautos. Minsan, mayroon akong ginagawa. Ba't ikaw pa gumagawa niyan? Parang gusto kong sagutin yung exactly. Di ba? Pero hindi ako mautos. Basta hindi ako mautos. Gagawin ko. Pag nakita mo ako, tas medyo nahiya ka, ako na po. Okay. Pero hindi ako yung... Ayaw mo yung ikaw. Sila na lang Uy, mag-volunteer. ano yung mga to? Hindi ako mag Leading by example na Hindi rin ako- yan, Ninang. Yun ang na-pick up mo. Pastor. Si Pastor? Oo din. Alam mo si Pastor, pag kami pupuntahan kaming nakita niya na may isang table. Kung napapansin ninyo, di ba? Kukuha siya ng Kukuha, plato, oo, tapos yung ulam niya rito, ililipat niya dun sa kabila, parang ganon. Yun, ganon talaga siya. Maganda naman talaga yung leading by example. Pero I think ang takeaway din doon, lalo na pag perfectionist, ang hirap mag-delegate. Kasi, you're expecting the same quality. However, skill din kasi yun na you have to be trained to delegate para din ma-develop Develop. yung mga kasama mo. Kasi Tama. if you're not passing on the skill, at one point, paano kung wala ka? Tama. Yun, mabibitawan at mabibitaw. Oo. Di ba, Ate Jam? Ay, sabi din namin. Minsan kasi, na-frustrate ako sa ganyan. Oo. Kasi parang, sabi nila, kasi lahat ikaw gumagawa. O sige, tinry ko naman. Minsan doon kasi yung passion mo eh. Nag-end Gusto up mo din ng talaga. ikaw din. Yes. So parang pagka nireject mo pa yung ginawa, sasama pa yung loob sa'yo. Pero alam ko mali yun. Yeah. Kailangan talaga mag-delegate. Mag-delegate, oo. Ngayon, ang ginagawa ko na lang, ngayon, naglalagay na ako ng mga committee sa mga Tapos, tinitignan ko pa din naman. Yes. Ganon. Kung paano gagawin. Ganon. Check na lang. Oo. Dati kasi ako na lahat eh. Sa akin kasi ayoko nung magka-problema pa tayo. Parang di ako na lang. Pero yun nga ang nagiging result nun is burnout. Burnout. Yes, Oo. yes. Imblis na mas productive ka. Sa ibang at ikaw pa gumagawa nun. At magawa mo yung pinapagawa ni Lord, pero dahil may mga bagay na ayaw mo pang i-let go, na pwede naman nang i-let go, yun, nape-prevent ka from Siguro yun ang doing. struggle talaga ng mga perfectionist. Maski sa linis sa bahay, tinutulungan naman ako ni Pastor. Kaya lang, Yung quality. alam ko rin naman yun. Sabi ko, sige, parusahan ko sarili ko, gawin ko ulit to. Ginusto ko naman yun. Kaya ako rin naman nagsasuffer. Sige. Alam mo, dapat talaga kailangan to ng second episode, Part no? two. Bitin Tapos na ba? Sa kadaldalan Bitin ko, oo eh. Pero siguro, before we close, I know you've been very vocal na being the leader in the community is not easy. But do you have any encouragement for those who are aspiring? Ang encouragement ko lang po, be sure mga kapatid na magawa mo kung ano pinapagawa ni Lord sa'yo. Yun lang naman eh. Kasi pag nag-aspire ka kasi ng isang bagay na hindi rin naman pinapagawa ni Lord sa'yo yun, hindi rin siya mag-work. So,
Sacrifice yun, hindi yun obedience. Siguro instead of aspiring to be a leader, mag-aspire po tayo na maging maganda yung relationship natin kay Lord. Yun lang po ang pinaka-foundation. Alam nyo naman yan, tuwing GMJ, wala naman pong solusyon akong naibibigay sa inyo kung hindi yung right relationship with God. Kasi doon nag-uugat ang lahat. Kasi alisin mo yon, magkakanya-kanya na lang tayo. Tapos, alisin mo yon, yes, magiging successful ka, pero sa mata ng tao, hindi sa mata ng Diyos. So instead of aspiring to be a leader, siguro mag-aspire po tayo kung papaano mag-mature yung faith natin na kung dinesisyonan ng Diyos na i-elevate ka, ready ka. Amen. Alam mo yon, alam mo kung ano yung gagawin, tapos kahit na minsan susuko ka na dun sa gagawin mo, hindi ka susuko kasi alam mo, ang Diyos ang nag-utos sa'yo nun. Kasi sa totoo lang, wala naman ako sa tao kahit ano sabihin. Kasi alam mo, gumawa ka ng mabuti, may masasabi, gumawa ka ng hindi. At saka, marami din mga tao, you will be their leader as long as you're giving them what they want. Once na napahindian mo ang isa, hindi ka na nila leader. So, kaya pala sinabihan ka ng Biblia na it is very dangerous to put your trust in men at saka do not please them kasi pabago-bago. Pabago-bago, mga kapatid. So, instead of aspiring to be a leader, mag-aspire ka na maging yung lesson natin nung Monday, a doer of the Word of God. Kasi pag doer ka, magiging maayos ang lahat. Ako ngayon, dun lang ako nananangan. Dun lang ako, napapamuhay ko ba lahat ng mga sinasabi ko? May mga pagkakataong hindi, mga kapatid. Pero alam nyo, pagka may lesson, sabi nung iba, si sister, ang sakit magsalita. Hindi po, ang sinasaktan ko rin naman sarili ko. Kasi sa totoo lang, kaya ako, pagka nag-aaral ako, ang ganda nito. Kasi ako yung... Napipreach ko na Oo, sa'yo. sobra, ang ganda nito. Hindi ko naman siya masasabing maganda kung hindi siya applicable sa akin o kaya kung hindi ko siya kailangan, hindi ba? Nasasabi mong maganda siya kasi ikaw ang unang kinausap. Kaya yung joy mo to share it also sa iba, hoping na yun ang kailangan din nila, yun, nandoon yun. Kaya pag nagsasalita ako, sabi ni Pastor, kalma. With conviction kasi. Hindi kasi yung passion Oo, yung passion din Na eh. pag natuwa ako lalo sa word, dire-diretso ako. Kaya minsan, nung una, talaga naiinis ako kay Pastor pagka kinakat niya ako, sinawawala yung ano ko. So later on, sabi ko, parang sa akin may ginagawa si Lord. Di ba? Kung napansin nyo, di ba, parang nagmemelo na ako doon sa reaction ko kay Pastor ngayon. Medyo ngumingiti-ngiti na ako ngayon, ganon. So, ang sarap kaya masarap ang ayos ang relasyon nyo ng Diyos. Doon na lang ako mga kapatid. Make me a Amen. servant muna in the morning. Oo. Yun ang ayusin mo lang kasi Oo. doon nag-uugat ang lahat, promise. Oo. True. Kasi yung kinantangan natin na make me a servant, doon din naman kung i-appoint ka ni Lord as a leader, medyo na-master mo na kasi yung pagiging servant. Tapos saka ka magpa-practice ng servant Tama. leadership. Napansin ko kasi, may mga leader na hindi naging follower. So medyo, pagdating sa, kasi pag follower ka lang, ano ang humility mo dun eh. Yes. Kasi susunod ka lang ng Sunod, oo. susunod. So, yun lang yung napansin ko na, kasi tas alam mo din kung ano yung maging ganun ka dati. Yes. Yes. Tas ang prayer, kaya kinakanta ko lagi yun. Kasi pagka nagkakaposisyon ka, may tendency ka talagang yumabang. Kaya yun talagang, i-check mo lagi yung sarili mo. Yung sarili, yung heart. Pagdating sa, oo, tama. Baka, parang ang yabang ba ng pagkasalita ko? Oo, Ang ano ba nung ganito ko? Ganon. Sometimes kasi yung assertiveness o yung you trying to practice authority na parang tumatawid siya na nagiging mayabang. Yun. So, yun. Kailangan talaga yun. I-check lagi yung heart. Oo. Magpapa-cleanse kay Lord. Right. At saka, make sure na yung decision ng Diyos ang masusunod. Amen. Kasi may mga pagkakataon,
ang daming mga decision na lately na kailangan mong gawin, unpopular. Yeah. Pero babalik ka dun sa, ano bang sinasabi ng word? Yes. Kasi minsan, lalo na sa discipline, puro grace. Kaya minsan sabi ko, kung ang Diyos nga nagdidisiplina mas lamang pa tayo kaysa kay Lord. Yun naman ang ayaw nating lahat. Yes. So kapag yung pagdating sa ganon, yung pagdidiscipline, ayun. Isa yun sa mga mahirap pero kailangan mong gawin. Gawin, yes. Oo. It's part of the it's part of the role. It's part of the territory. At saka, hindi ko tinatanggal sa isip ko na kapag ka si Lord may gustong ibang i-raise up, anytime, baba ka na. Kasi pag hindi mo inilalagay yun sa isip mo Right. palagi, pag dumating na yung time na yun, May resistance. Oo. Oo nga. That's a very good Oo. discovery. Kasi He makes and unmakes kings, di ba? Yes, yes. Kasi nga hindi yes. So, sa atin he- to. Hindi He, sa atin. siya. He. So, siya lang ang dapat mong i-please. Correct. Kasi siya lang ang pwedeng mag-make and unmake. Unmake. Yan. If it got into your head and pinanghahawa kami yung position, tapos tinatanggal ka na ni Lord doon kasi may pinapalit na, Mahirap. magkakaroon ng struggle, tsaka kasi nga may resistance. May Yun. pain niya. Hindi ka na ngayon nakasunod sa will ni Lord. Bilang tao, mahirap yun, tsaka masakit yun. Yes. Pero, pagka nandun yung spirit sa'yo, ipapaunawa naman niya sa'yo. Nasasaktan ka, but at the same time, May obedience. may understanding ka na Yes. ito ang kalooban ng Diyos. Correct. Yun. Yan. Ayan mga kapatid, napakadami nating mga Oo, discoveries, di ba? Very insightful. Tsaka learnings, tsaka insights. And again, reminder po sa ating mga members of community na the people who holds the leadership position, they're not, it's not easy yung day-to-day nila. Kasi Right. they also have their own lives. May tao pa din sila eh. Pero, May attack din ng enemy. oo, may attack din ng enemy. Again, vulnerable, nakakaramdam. So, we continue to pray and support them, mga kapatid, na kapag naririnig na natin yung sarili natin na kine-question yung mga decision, Dapat ganito. dapat ganito, dapat ganyan, nung ano pa dapat Oo. let's be reminded na all their decisions, nakaangkla yun sa leading ni Lord. And those decisions are not made by them only. Yun ay decision ni Lord. So we have to learn to support, to respect, and again, continue praying for the leaders. Oo. Tsaka mga kapatid, pagka mali naman ang ginawa mo nung leader nyo, si Lord naman din ang magdidil. Magko-correct, yes. Oo. Correct. Tsaka sabi ko nga, sana kung gaano karami yung batikos, mas marami yung panalangin. If you have time Amen. to criticize, you should have time to pray. To pray. Yes, Correct, oo. correct. Kaya yan, importante yun mga kapatid. Ako, yung nung natutunan ko yun kay Minister Andy, lagi ko share din yun sa youth, yung naipagpe-pray, yung closest to you, yung teachers, yung mga tuturo, the leaders, hindi lang leaders, pati world leaders, lahat ng leaders. Kasama. Kaya alam mo minsan pagka yung, di ba may meeting tayo, tapos nag-share tayong lahat, parang ang sharing ko lagi sa inyo patungo dun sa paglilingkod kay Lord. Yes. Kasi maganda yung, may nare-raise up naman. Di ba? Kayo. Kasi alam nyo, ganun din naman ako dati. O di ba? Nag-close na siya, tag-open ulit ako. Okay lang po Sabi yan. ko nga sa inyo Masaya ako kapag yung meron akong napapasahan na kung ano yung ginawa ni Lord sa Amen. akin. Tapos gagawin din sa'yo. Amen. Matutuwa ka kapag yung nasisharean mo, nire-raise up din ni Lord ng, naging ano din siya. Amen. Naging leader din Sabi siya. nga, ang successful leader is yung nakakapag-develop ng successor. Pero, sa ating, pag nakakay Lord ka na, is si Lord ang nag-a-appoint. At saka pala, di ba? At saka pala mga kapatid, isa pang kapag ka po nag-message kayo sa akin, tapos hindi ko kayo nasagot, wag po kayong sasamahan loob. Kasi Naka-queue po. minsan nagda-drive ako, hindi ko nasagot.
Tapos, nung dumating na kami doon sa prayer meeting namin, siyempre nag-prayer meeting ka, mamaya ako na ng sasagutin, nakalimutan mo na siya. Tapos, meron ng mga ibang na nag-message ng natabunan na. Yes, natabunan na. natabunan na siya. Tapos sumasama yung loob. Tapos kasi nag-appear na, na-read mo na. Oo, kasi naka-open yung Nabasa messenger. mo. Oo, Nalak na-read lang. ko na, di ba? Pero Sabi, hindi ay, pala si ano, nakasagot. oo nga, sige, mamaya na lang. Oo, hindi naman ako makapag-anong, maya na po, nagda-drive po ako, ganon. Minsan, pagka yung nag-stop, maya po, Kailangan, drive yes. ako, ganon. So, Kasi busy. Madami po talaga. Maraming ninanavigate. oo, tas may pamilya pa ako, di ba? Yes. Siyempre, may mga problema din ng pamilya. Yes. Mga kapatid mo na kailangan ding ayusin, bigyan ng ano. Yes. Tapos, ang dami pang mga Marami talaga members, requirements. workers, ganon. Pero masaya naman po, mga kapatid. Doon tayo magko-close. Masaya naman po, mga kapatid. Kasama lang talaga sa yun nga, sa territory. It comes with the territory. Yes. It's not easy, but sabi nga ni Ninang Ri, she finds strength and joy in the Lord. Ayan. Thank you, Lord, mga kapatid, sa malay nyo, mga kapatid, may second episode pa to. Kasi feeling ko Andito na madami si pa Pastor eh. nun. Oo, andito na si Pastor. So, tandem na silang dalawa. So, may mga follow-up question pa. Yan. So, thank you po for tuning in this morning. Pero before po tayo magpaalam, tayo po ay mananalangin. Sige. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's bow down our heads. Lord, thank you po sa opportunity na binigyan nyo sa amin sa umagang ito, Lord. Thank you, Lord, sa opportunity na kami po ay makarinig po ng testimony and sharing po from Ninang Ri and sa kanyang mga na-experience po sa journey niya with you. Thank you, Lord, for continuously reminding us that at the end of the day, Lord, kayo po ang nag-a-appoint ng mga leaders. Kayo po ang naglalagay po talaga kung sino yung dapat. And kayo rin po ang nag-equip, nagka-qualify po sa kanila, Lord. And Lord, we thank you for continuously blessing us, Lord, with strong leaders, with inspiring leaders, Lord, na sa'yo lang po talaga, Lord, naka-angkla. And they are not leading just, sa sarili lang po nila, pero sila po ay nakadepend po talaga sa inyo. And Lord, sa amin po, Lord, ng mga members, patuloy po naming masuportahan at maipag-pray po, Lord, ang aming mga leaders na ginagamit niyo po for the advancement of your kingdom. And Lord, help us din po na be doers of your word. And from there, Lord, alam ko po kayo din po ang pipili na mga magiging future leaders ng aming community, Lord. But for now, Lord, we thank you for our current leaders. Continue to strengthen them, to guide them, Lord, and protect them, Lord, as they guide the community and as they lead people to you, Lord. Thank you, Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, mga God kapatid. bless you. God God bless. bless.